At ngayon naman po, kausapin natin si Ginoong Jay de la Fuente, ang hepe ng Social Welfare Development Office ng Lungsod ng Maynila. Sir Jay, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon naman sa iyo, Ivan. Sir, okay pa ba yung mga supply natin? Friday pa nangyari ito, nakakadalawang araw. 5,000 daw to, sir, ano? Hindi, ang total number of affected families natin, nasa 1,294. Ay na individual natin, more or less, nasa 5,000. Mga ilang araw pa ho natin kayang isustain yung ganyang mga pangangailangan, Direktor? Po, katunayan nga po, mula po ng Biyernes nung gabi, hanggang ngayon, nagbibigay tayo ng libre pagkain dito, mula almusal, tanghalian, hanggang hapunan. Yan po ang order sa atin, yan po instruction ni Mayor Lim. At bukod po dito, no Sabado, namigay na rin po kami ng goods dito. At kasama rin po dito yung mga Manila Health Department natin na kusa para matugunan yung mga merong kailangan sa mga pangkalusugan. At patuloy pa po tayong tumutulong dito at kasama din po natin yung mga ibang non-government organization. Sir, ang hinihingi ho ng mga nasunugan, mga gamit daw pampatayo ng bahay. Ano babalak sa kanila? Pababalikin ba sila doon o ililipat na sila? Yun nga po ang pinag-uusapan namin kanina. Meron na pong pag-uusap ang siyudad ng Maynila at ang National Housing Authority. Patuloy po nagkakaroon ng ugnayan para po sa mapaglilipatan nila na isang maayos, mas maganda at mas komportable sila. Kanina nga ako, tinanong ko sila, sabi ko sa kanila, kung ililipat pa kayo sa isang lugar na mas maayos, mas komportable kayo, at mas maganda, payag pa kayo, ay sumagot naman lahat sila sabay-sabay na opo, payag daw po sila. Okay, so naririyan ho yung posibilidad na hindi na sila babalik dyan sa Isla Puting Bato, ano? Yun nga po ang reklamo ng mga ilang nakausap natin dito. Kasi iba po na nag-attempt na magtayo o pumasok doon sa loob ng Isla Puting Bato, pinagbabawalan na po sila ng PPA, according to them, At sabi po nila, pinagbabawalan po sila ng Philippine Ports Authority. Direktor, maliban ho sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, yung mga bata, nasunog din daw po yung mga gamit nila sa eskwela. Meron din po ba tayong provision para sa kanila sa puntong yan? Meron po tayong provision dyan, kaya nga po ito, pinakukuha ko na po, pinapoprovide ko na po ngayon yung mga bata na nag-aaral mula po sa kinder, elementary, high school, para malaman po natin kung ilan po yung mga batang apektado. Magandang balita po yan para sa mga nasunugan. Maraming salamat sa inyo, Ginoong Jay de la Fuente. Salamat po sa inyo, maraming salamat din po.